Kumusta na bansang Pilipinas? Okay lang ba kayo sa mga oras na to? Nako, eto na naman po tayo mga kababayan natin. Hindi na talaga matinag-tinag pa ang politika sa ating bansa. So, ano ba yung napapansin ninyo mga kababayan natin? Doon sa mga sumusubaybay sa mga issue na nagaganap ngayon. Tuloy-tuloy kasi yung paggiba sa mga Duterte. Para bang wala nang makakapigil sa amin, eto na to, 'di ba? Duterte. Ganyan yung mga ng mga Duterte eh. Parang tahimik yata ang DDS. Wala tayong nakikinig na ng mga pinagtatanggol nila ang mga Duterte. Pero parang nandun yata sila sa maisog, eh, 'di ba? Yun ang parang nagkakatipon-tipon. Anyway, dito muna tayo sa mga usapin, no? Sabi nga, mayroon na naman bago ngayon. Alam niyo naman ito si Attorney Harry Roque. Masyado siyang controversial. Masyado siya ngayong nasa upuan na mainit. O nasa mainit siyang upuan ngayon. At na-contempt of court itong si Attorney Harry Roque dahil daw doon pagsisinungaling nito. Doon sa hindi niya pagpunta, doon sa pagdinig, na ipinatawag ng Senado. Ang sabi naman ni Attorney Harry Roque, honesty mistake. Pero ayaw pumayag ng Senado na honesty mistake yung nangyari. Nakulong daw sa Senado ng 24 hours ang dating presidential spokesperson nung panahon ng mga Duterte. Nag-initan dahil dun sa ang kanyang pangalan ay nasangkot dito naman sa Pogo, dun sa kanyang kliyente. So parang connect-connect yan no? Pero ang sabi nga, totoo ba na talagang may kaugnayan sa Pogo itong si Attorney Harry Roque? Panay marites lang naman ang nakakausap nyo. Panay mga, anong tawag dito? Mga chismis. Kumbaga nakakita lang kayo ng isang sentence na sa Pogo, na tungkol sa Pogo, na nakakabit ang pangalan ni Attorney Harry Roque. Ayun, naging usap-usapan na lumalim na ng lumalim kung ano-ano nang kinalkal. Hanggang sa imbitahan na sa Senado, itong si Attorney Harry Roque. Nadidinig naman natin yung kanya mga pangangatwiran sa mga tanong ng mga senador. Pero dito sa contempt of court, respeto naman. Respeto naman dun sa abogado. Siyempre, abogado niyan, alam niya yung batas. Ginawa niyong bobo si Attorney Harry Roque. Marami din namang nagsasabi na magaling na abogado ito. Ano nangyari, mga kababayan natin? Ikinulong niyo. Anong magagawa niya? Para walang gulo, di sige. Mag-iisip ka na talaga. Iniinsulto na nila ang mga Duterte. Totoo ba ito? Sa nangyayaring ito ngayon, iniinsulto na nila. Kaya sinasabi natin na konting respeto naman sa mga nagdaang administrasyon. Paano yun? Halimbawa, kayo naman yung nawala sa inyong pwesto. Okay, halimbawa, itong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nawala ka sa pwesto. Tapos yung pumalit sa iyo sa 2028 ay hinalukay din ng hinalukay ang mga ginawa mo at pinagdalhan mo ng mga pondo ng bayan. Ano ngayon nasasabihin mo? Diba mapipikon ka din. Kaya nga lagi sinasabi natin dito, konting respeto naman. At itanong din natin sa ating mga kababayan, wala nga bang nagawa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nakaupo lang ba ito sa Malacanang? Wala bang nabago sa ating bansa? Alin ang marami? Yung naniniwala sa naging kakayahan ng dating Pangulong Duterte o yung naniniwala ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Nakatikim ng konting katahimikan sa bansa. Nung naupo itong si dating Pangulong Duterte, paanong nasabi natin na kaunting katahimikan? Kahit sinasabing
pinagbibintangan siya ng mga EJK na yan, yung mga pagpatay sa mga user, sa mga pusher, sa mga nangre-rape, sa mga mamamatay tao. Natakot. May takot nun. Ang mga may masamang pag-iisip na kung ano ang gagawin nila. Dahil alam nila na hindi sila sasantuhin ni Duterte. Kaya noon, nung panahon niya, ewan ko lang kung ito'y naranasan din ng iba nating mga kababayan, na yung mga magulang, natutuwa sila na kahit gabihin ang uwi yung kanilang mga anak, ay walang mangyayari. Dahil nasawata ang mga ipinagbabawal na gamot, yung mga nangre-rape, yung mga nang-hold up, yung mga gustong gumawa ng krimen, nawala yan. Totoo o hindi. Tapos nang matapos ang kanyang administrasyon, ano ngayon? Kino-question ang kanyang mga pondo kung saan daw dinala, lalo na nung panahon ng pandemic. Kino-question ang ginawa niya, kino-question ang kanyang ginawa sa mga gumagawa ng krimen. Walang ginawa ang mga sinasabi na nagkaroon daw ng human violation ang mga ginawang aksyon ng dating Pangulo. Ang katwiran kasi nun ni Duterte, lalo na kapag biktima ng rape, ay grabe. Hindi siya nagdadalawang isip. Galit na galit siya. Tapos ngayon, eto. Iniupo itong si Vice President Sara Duterte bilang Vice President noong nakaraang eleksyon. Sa mga pahayag ng Vice President Sara, o sabihin na natin yung prinsesa ng Davao, sinabi niya na ang pangarap talaga niya, maka 3 terms siya ng pagka-alkalde sa Davao. Wala naman sa pangarap niya na maging Pangulo ng bansa noon or maging pangalawang Pangulo ng bansa. Kundi lang dahil sa pakikiusap itong ng ating Pangulong Marcos at saka nung kapatid niyang si Amy Marcos, wala namang problema. Walang problema dun sa paghingi ng tulong that time. Walang problema dahil nakisama ang ating Vice President sa inaakala niyang magandang layunin ng mga Marcos. Kay Senadora Amy Marcos, wala naman tayong masasabi . Kasi hanggang ngayon, andun pa rin yung paniniwala niya kay Vice President Sara Duterte. Pero itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., asan ang inyong sinasabi na magkatuwang kayo ng Vice President sa pagpapaunlad, pagbibigay ng katahimikan sa ating bansa? Asaan? Bakit pinabayaan mo, President, si Vice President, na ganggangin o ibuli ng iyong mga katim o ng iyong kasamahan, ng iyong mga alipores? Ni isang salita, wala ka man lamang binibitiwan para ipagtanggol ang pangalawang Pangulo ng bansa. Inalisan ng security? Anong ginawa mo? Wala. May nadinig ba sa'yo? Ano lang sinasabi mo? Magkaayos pa rin kayo ng Vice President, samantalang sinasabi naman ng Vice President na hindi na maibabalik kasi sinira na ninyo. Ano pa ba naman ang hahanapin sa administrasyon ngayon ng mga Marcos? Kung yung dating ang mga matatapat sa inyo, lumipat na ng kaharian. Ano pa nga ba ang Vice President na alam natin na tinik sa inyong lalamunan sa 2028 elections? Hindi ba nakakahiya yun na
pinuntahan nyo ang prinsesa ng Davao para ipaliwanag yung inyong mga naisin sa bansa na paniwala nyo naman ang Vice President na magtutulungan kayo para sa isang adhikain na mapaunlad ang ating bansa. Pero anong nangyari? Totoo ba yung balita na nakialam ang First Lady sa lahat ng mga desisyon sa Malacanang? Kaya nagkagulo-kagulo. Mayroon din naman tayo nakakausap sa Malacanang. Sabi nga nila, naku, napakagulo ngayon dito sa loob ng Malacanang. Nakakahiya naman sa sambayan ng Pilipino, President. Kung ito ang isusukli nyo, dun sa mga pag-uusap nyo, dun sa mga sinasabi nyong unity team, pero ngayon wala na. Para namang nakakahiya sa taong bayan. Di ba? Nananahimik nga naman yung prinsesa ng Davao sa Davao dahil ang pangarap naman niya maging mayor. Pero dahil nga sa inyong hinikayat at alam naman niya ang makikinabang ay ang taong bayan, pumayag siya sa inyong kagustuhan. Pero anong nangyari? Gusto man niyang magkaroon ng maraming proyekto sa ating bansa, pero hindi niya naman pinayagan na mabigyan siya ng pondo para doon. Para ano pa? Nag-resign siya sa Department of Education. Sabi ni Senadora Villar, parang sinisimplify niya yung kanyang buhay dun sa harassment. Ayaw naman niyang madamay talaga ang Department of Education sa mga pambubuli ng mga alipores ng kasalukuyang administrasyon. Tapos yung impeachment, makakalusot nga ba ito? Tingnan natin mga kababayan natin. Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras kaya mamamaalam na po ang inyong lingkod. Maraming po salamat, si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.